Samantala, buhay na buhay ngayong araw ng mga patay ang negosyo sa Manila North Cemetery. Samantala, nangibabaw naman ang ilang kaugaliang Pilipino sa paggunita ng undas. Mula sa Manila North Cemetery, may report ang aming kasamang si Julius Isamboron, live. Bago tayo magsimula sa ulat na yan, ay nakakaranas na po ngayon ng pag-ulan dito po sa labas po ng Manila North Cemetery. Yan po yung ating paalala, lalo na po doon sa mga kababayan nating hahabol pa sa pagbisita sa kanilang mga yumaong kamag-anak ngayong gabing ito. Isa sa mga napansin natin dito sa Manila North Cemetery ang pagdami din ng mga food stalls sa lugar, kaya talagang hindi magugutom yung mga bumibisita dito. Bukod sa bilang ng tao at seguridad ay tinututukan din natin kung nasusunod pa ba ang kaugalian o tradisyong Pilipino ngayong undas. Narito ang report. Nag-Animo Food Bazaar ang loob ng Manila North Cemetery ngayong undas. Kahit nasiksikan ay hindi ka makakaranas ng gutom dahil sa kaliwat ka ng food stalls. Pamilya man o magkakaibigan ay salo-salong kumakain dito. Bukod dyan ay may mga nagtitinda din ng mga Halloween costumes at pambatang laruan sa loob. Mayroon ding mga bulaklak at kandila. Pero ayon sa mga nagtitinda, tila ba mas mababa ang kanilang benta ngayon kumpara noong nakaraang taon. Ano mas dati o Ang dati po, ngayon di po masyado. matumal? Opo, matumal po. Sa kanilang pagtataya, kahit na umabot ng higit 1 milyon ang bilang ng taong bumibisita, ay mababa pa din ito dahil hindi kasi idiniklarang holiday ang 30 ng Oktubre hanggang 2 ng Nobyembre. Isa din sa kanilang nakikita ang tila ba pagtitipid sa pagbili ng ilan at may mga baon-baon na sila. Buhay na buhay din ang ilang negosyo ngayong undas, gaya ng mga sepulturero at mga tagagawa ng lapida. May mga bata ding namamataan mong matyagang nagkukudkod ng mga tunaw na kandila at ibinibenta sa halagang 5 piso pataas. Samantala sa pag-iikot ng PTV News sa loob ng mahigit 50 ektaryang sementeryo, mapapansin mo pa din ang pangingibabaw ng mga tradisyong Pilipino. Sa kabila ng modern ay nangingibabaw pa din ang pagsunod sa mga kaugalian tuwing undas. Dito sa Manila North Cemetery, nakilala namin si Ginang Imelda Gilalas. Ayon sa Ginang, kanila pa ding pinapahalagahan ang mga nakagawiang tradisyong Pilipino kapag ginugunita ang araw ng mga patay. Bukod sa pagsasama-sama ng pamilya ay importante din na ipagdasal ang kaluluwa ng yumao nilang mahal sa buhay. Yun lang, prayers lang yung ginawa namin kanina after. Wala nang yung mga sound system? Wala na po. Kasi mga ngayon, panahon daw po ngayon, may ganun na. Opo, bawal na po talaga yun. So, dati ano pa kami dito, nagdadala ng mga kaldero, yung mga lutuan namin, dito na kami nag-overnight. Pero nung pinagbawal na yung mga sounds na malalakas, iniiwas na rin namin talaga yun. Sa obserbasyon naman ni Ginoong Manny Reyes, tila ba tayo na ang unang panahong paggunita ng Todos los Santos. Kaya sang-ayon siya sa panawagan ng simbahang Katoliko at maging ng pamunuan ng sementeryo na ipagbawal ang mga sound system upang mapreserba ang kataimtiman ng okasyon. Ang pagdarasal sa mga yumao para yung kanilang kaluluwa ay masalba, mapunta sa langit. Sa Katoliko kasi parang sa purgatorio ka pa lang, diba? Wala na, laking pinagkaiba nga eh. Panahon namin nun eh, ibang-iba. Bukod sa pagdalaw sa puntod ng kanilang mahal sa buhay ay may iba tayong kababayang dumadalaw din sa puntod ng ilang sikat na personalidad. Dito kasi sa Manila North nakalibing ang ilang artista tulad ni The King Fernando Poe Jr. at maging ng ilang dating presidente ng Pilipinas. Layan ni dating Pangulong Ramon Magsaysay namin naabutan ng mag-anak ni Lilia Hippie. Para sa Ginang, nagbibigay paggalang lamang sila sa puntod ng dating Pangulo at kinikilala ang mga naiambag nito sa bayan. Tapa ko rin nung mamatay siya, nung bumagsak. Nag-aaral na ako, grade 2 na ako noon. Hanggang ngayon, siyempre, naalala namin yan na dati siyang Pangulo ng Pilipinas. Isang naging mabait na Pangulo rin sa atin. Nating mga nakausap, importante po sa ganitong okasyon ang ipagdasal ang mga yumaong mahal sa buhay. Sa ngayon, Haji, ay kalalabas-labas lamang ng isang truck dito na kumulekta ng mga basura sa loob. Habang hindi pa natatapos ang araw, ay nananatili pa ding pamunuan ng sementeryo, maging po ang Manila Police District. Ang sitwasyon ng trapiko dito sa lugar, Haji, kung kanina ay talagang nagkakaroon na nga po ng pagbagal sa daloy ng sasakyan at paalala sa mga magtutungo po dito ay magdala po tayo ng inyong mga panangga sa ulan, kapote man o di kaya mga jacket at payong. Sa pakikipagtulungan sa Manila North Cemetery, sa pangunguna ni Administrator Daniel Tan, Manila Parks and Development Office, Manila LGU, Jerry Calilero at ang buong
buong puwersa ng Unit 4 para sa Telebisyon ng Bayan. Live mula sa Maynila, ako po si Julius D. Samburon. Maraming salamat sa iyo, Julius.